So, magandang araw. So, gagawa na naman tayo ng video. Itong video na to is about to sa gynocentrism. Um, Marami na rin ako mga napanood dito. Tapos, pag sinearch mo to sa YouTube, marami na rin lalabas dyan. Ano ba meaning netong gynocentrism? Kasi yung patriarchy, parang social construct lang yun eh. Pero ang totoong nangyayari is, ang default state talaga ng reality talaga natin is gynocentric talaga. So, kinikater na ito yung mating strategies ng babae. So, ano ba yung mating strategies ng babae? Isa lang naman yung hypergamy nila. Diyan din nakabase yung intuition nila sa pagpili ng lalaki. So, yan yung hypergamy doubt. Hypergamy na alpha fox or beta box. Alpha seed, beta needs. So, dyan lang sa dalawa yan. Naka-focus yung hypergamy ng babae sa pagpili nila ng partner. Dahil nga, limited lang talaga yung fertility timeline. Kaya, hanggat maaari, wala naman masama dito sa hypergamy na to kasi ito yung paraan ng nature na mamili talaga ng suitable na partner or na lalaki para sa next generation na sisiguraduhin na yung lalaki ay suitable para maka-reproduce. So dahil nga dito sa patriarchy, di ba yung mga patriarchy, ano lang yan, yung mga culture, shaming, mga batas na pinagtupad para magkaroon ng order. Kasi kung susundin natin yung default state na gynocentric talaga, is walang order na mangyayari. Kasi yung talagang mga superior lang talaga at may mga posisyon sa kapangyarihan, sila lang talaga makaka-reproduce. Which is, threat din yun sa kanila kasi maraming beta male, yung mga inferior genetic na mag-a-class para patumbahin to mga superior genetic na to, tsaka yung mga normie na may posisyon sa lipunan or power. So, yun lang naman talaga purpose niyan. Kaya meron mga religious construct, yung mga ganyan na arranged marriage, tapos monogamy. Pero in nature talaga is promiscuous talaga yung lalaki at babae. Tsaka hanggat maaari, gusto nila marami silang kapartner. Kesyo babae to or lalaki. Pero ang may advantage lang is yung lalaki kasi yung lalaki kasi is marami siyang pwedeng anakan. Yun yung strategy ng lalaki, multiple partners para maraming maanakan. Pero dahil nga sa dami ng lalaki, hindi naman yan yung mga napipili talaga mga napipili may superior genetic or normie na may beta box. Yun lang naman dalawa lang naman yan. Sa babae naman is hypergamy, alpha fox, beta fox. Sa lalaki is hanggat merong opportunity is multiple partners or multiple na sexual partners na maaanakan nila. Yun lang yung mating strategy ng lalaki biruin mo. Tapos sabay itatali ka ng kasal na social construct. Which is in a way na rin talaga para mag-even na ma-distribute lahat. Maraming lalaki pa rin makareproduce kahit nga may social construct. Biruin mo, di ba, sa study o throughout history, 45% lang ng lalaki nakareproduce compared sa babae na 89%. Any culture to, any race, total to sum. Biruin mo, may social construct na yan. Meron ng arranged marriage, tapos may Christianity pa, monogamy, yung mga religious construct, ganyan. Pero ganun pa rin, mababa pa rin yung percentage ng mga lalaki na ka-reproduce. Kasi nga, ang kailangan lang talaga ng yung nature talaga ng reality natin is yung sila, yung babae, nature yan, di ba? Di ba nature yung babae? Sila talaga namimili ng ng suitable partner. Which is naka-wired talaga sa hypergamy nature nila, hypergamous nature nila, na alpha fox, beta box. So dahil nga social media age na, tapos may mga batas pa, mga laws, ganyan,
na talagang pinapatupad. May abortion, meron pang um, pills, mga birth control pills, ano yun? Yun, yung hormone para i-alter yung hormone ng babae para wag mabuntis. Parang ano yun fail safe. Para kung wari, meron kasing, ang kinakatakot kasi ng babae is yung tinatawag ni Rollo Tomasin niya, hypergamous doubt. Yung napunta siya sa maling lalaki. Ibig sabihin ng maling lalaki is beta. Napunta sa maling lalaki at nabuntis siya. So, yun lang yun talagang ano nun. Kaya merong abortion. Yan, papa-abort yung mga anak. Dahil nga anak ng beta. So, yun yung purpose nun. Tapos, meron ding yung pills, birth control pills para maiwasan nga na maanakan sila ng maling So, ang nangyayari dito, na-extend. Tapos, meron pa palang yung freezing ng eggs. 'Di ba? Yung parang ma-delay yung nila. Para kahit na past na 30 na sila, pwede pa sila magkaanak. Uso yan sa Western. Sa Pilipinas kasi medyo expensive yan Tapos, hindi pa quality. Kasi nga, totoo naman talaga wala rin naman sa yung pagpa-frozen ng eggs kasi nga nagsasayang ka lang ng pera kasi nga yung egg na free-nose parang hindi naman na siya parang quality, hindi kagaya nung pagka nagbuntis yung babae ng 20s pa lang siya, which is yun talaga yung pinaka-healthy na state ng babae. So mas healthy sa babae yun na magbuntis na sa prime age talaga nila na 18 to 25. Kaya nga dami nagsasayang ng pera sa dyan sa pag-freeze ng egg nila. Wala namang kwenta yan, hindi naman quality yung egg na yan kasi nga frozen na, hindi na siya fresh. Tsaka, syempre, kailan ba nila free-nose yan, yung mga eggs na yan? Malamang nasa ipipan ni face nila. Kasi hindi nila matali yung pogi sa lipunan natin, onti lang naman talaga may superior genetics. Mas lalo na sa Pilipinas. Dami nga artista na hindi naman tiyad heteronormy lang So, yun yung nagpapatunay na onti talaga yung mas marami pang ang sa ordinaryong mamamayan na tiyad mga mga model yan, ordinaryong mamamayan din, mga artista yan So, yun yung nila, yun yung kaya tingnan mo si Heart Evangelista, tsaka sino ba to? Maraming try na kasi nag-froze ng egg yun, di ba? Laging fail, lagi siyang nagfe-fail kasi nga hindi talaga siya 100% na nagagawa niya yun kasi mayaman siya advantage niya yun. Pero yun nga, nakaka-cater na nga kasi itong na to itong gynocentric society natin sa mating strategy ng babae. So in reality, ganyan talaga nangyayari. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, yung traditional role is social construct lang din yan. Dahil mga sinaunang panahon, wala pang opportunity yung babae na magtrabaho. So dependent pa sila sa So ayan din, isa yan, parang ine-empowered na yung mga babae para hindi na dumepende. So wala na talaga yung traditional role kasi nga hindi na dependent yung babae, empowered na sila. Diba nga sa mga past videos ko sinabi ko, yung strong independent woman yan, meaning yan is strong na sila, independent from the simp, beta male, beta provider. Yun naman talaga meaning yan, independent sa sa mga beta provider. Pero ganun pa rin, mga beta provider, sa kanila pa rin yung huling halakhak kasi nga sila yung sasalo ng mga tira-tira, yung mga past 25. May mga alpha widow syndrome na kahit naman na wala pang karelasyon yung babae, sinabi ko na sa inyo yan basta past 25 may alpha widow syndrome na yan dahil nga sa taas ng standards niyan, dahil na brainwash na rin ang mga napapanood sa TV, yung mga BTS, Korean novela, Christian Grey, 50 Shades of Grey, Titanic, yung mga ka-bullshit na Prince Charming, Beauty and the Beast, yung mga ganyan, bullshit na yan. Diba? So, yan yung mga nangyayari talaga sa
kahit anong isip mo dito, naka-cater talaga sa ano eh, sa mating strategy ng babae lahat eh. Sure, maraming magiging single niyan, 45%, di ba? Magiging single na babae dahil nga sa Morgan Stanley, dahil nag-aaral na sila. Kasi yun yung fail safe nila eh, freeze ng egg, tapos Hopace, tapos ang daming lalaki. So, maraming lalaki na drought talaga, as in 10 to 15 years ng buhay nila wala silang naging karelasyon. So drought talaga. So alam ng babae yan, marami pa ring simp na willing na mag-step up. Kaya nga sinasabi nila, pinopromote nila, 'di ba, yung ano na mag-step up ka, dapat lalaki ka, panindigan mo ng ano na yung single mother. Dapat ang tunay na lalaki kayang mahalin yung anak ng single mother. Di ba yun yung inaano sa lipunan natin, di ba gano'n? Yung anak ng Chad tsaka ni Tyrone. Mag-step up ka raw para tunay na lalaki ka. So parang ini-encourage pa rin yung lalaki na mag-isip. Tapos sabay, obvious naman talaga na nang uuto lang yung babae. Although genuine sila doon kasi nga nasa epipany phase na sila eh. Kaya nga sabi ni Rollo Tomasi, yung mga kupas na babae, mga 25 pataas na, i-polygraph test mo yan. Sincere ka ba talaga dito sa beta male na to? Na talagang ano, papasa daw talaga yung mga yan. Kasi nag-iba na yung ano nila, isip nila eh. Sawa na kasi ako doon sa fuckboy. Sawa na ako doon sa mga pogi na pinapasa-pasa lang ako. Sawa na ako doon sa pogi na may mga excitement, ganyan. Eh, ikaw, normie looks ka naman, cute ka naman eh. Tapos marami ka pang pera. Talagang sincere talaga ako sa'yo. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba yung sinasample ko sa inyo, tanungin mo yan sila Bea Alonso, sila Heart Evangelista, Isa Calzado, Angelica Panginiban, tapos kung sino-sino pa yung mga kupas na yan na talagang minaximize nila yung alpha fox, beta box, alpha seed, beta needs. Sincere ka ba talaga tong sa partner na pili mo na beta male? Sincere ka ba talaga? Papasaya mga yan, promise. Kaya nga doon ako nagulat eh, kasi sincere talaga sila. Ang nagpatunay na ito yung kay Cherry White. Kasi 30 na pala si Cherry White eh. So, napanood ko yung mga ano niyan, hindi ko talaga sinusubaybayan to si Cherry White. Kasi nga sub 5 to sa paningin ko, pero nakikita ko to sa feeds ko eh. So nakita ko, pinartner siya kay Asian Fuckboy. May spark talaga yung mata niya, pero hindi niya hinahalikan si ano, hindi siya genuine desire dahil sa looks. Ang genuine desire niya is base sa na-provide, which is yung ano, clout, yung pera. Dadami yung subscribers, tapos mga views, ganyan. So doon yung genuine desire niya na ano, which is nakita ko talaga sa ano niya, mata niya talaga, sincere talaga kasi meron talagang ano, spark eh. Sabi ko, so nagulat ako, tapos sabay kinumpara na pinartner na naman siya kay ano, Boy Tapang. Tapos nakita ko na naman may spark na naman yung mata niya, tapos biglang nakikipaghalikan siya doon kay ano, Boy Tapang. So, seryoso talaga siya. Na ano, sincere talaga. Kaya yun yung sinasabi ni Rollo Tomasi. Na ano eh, na bagong ano na, nagbagong buhay na. Tapos sincere na sila. Kasi nga, sino ba naman di magiging sincere? Eh, pakupas ka na. Tapos ano, malaki pa chance na ano, na maging single ka habang buhay. So talagang magiging seryoso ka na talaga. Ito, seryoso na talaga ako. Ayoko na tira-tirahin lang ako ng mga pogi. So seryoso na talaga ako dito sa beta male na to. Cute naman tong beta male. Pero kayo mga lalaki kayo, normie kayo, tsaka below average, huwag kayo masa dito. Kahit kupas yan, pogi pa rin gusto niyan. Kasi mga napipili niyan, biruin mo si Dom. High tier normie pa rin yun. Yung kaano ni Angelica Panginiban, high tier normie pa rin. Pero depende yan din sa looks ng babae. Realistic din naman yung babae. Kuwari, sub 5 sila. Tapos sabay
pass na yung prime nila, na pag-iwanan na sila, malamang magsisettle na sa normie yan. O minsan pa nga kahit sub 5 basta may kasama lang na may mag-aalaga sa kanila. Yun pa pala purpose nung babae, kasi nga 'di ba, gusto ko may kasama ako hanggang pagtanda, tapos may katuwang ako, kasi nga mahirap nga naman na pag solo ka, 'di ba? Kasi ako nga solo nga ako as in sa'yo talaga lahat. Pag kahit magkasakit ka, talagang idadrag mo yung paa mo papuntang hospital. Kasi ikaw lang mag-isa yun din yung mentality ng babae, na ayaw talaga nila na mag-isa. Or dahil nga ngayon advanced technology na, social media age pa, mabilis na sila kumita, parang ayaw na rin talaga nila na magsettle sa beta sa below average or normie. Mangilan-ngilan na lang yan yung mga tagang realistic mag-isip tsaka kapos sa pera, kaya magsisettle yung mga yan. Pero yung sinasabi ko nga sa inyo na strategy nila is favor lang talaga sa kanila na nako, muulan na, storbo sa video ko, lumabas kasi ako So yun yung mangyayari talaga, itong lipunan talaga natin, na-cater talaga to sa gynocentrism. Actually yan talaga yung default, yung monogamy, social construct lang yan. Tapos yung arranged marriage ng mga religion, social construct lang din yan. Para nga may order. Biruin mo kung lahat-lahat na anak ka ng alpha, di wala na magtatrabaho, hindi natatakbo lipunan. Wala ka na makakain ngayon. Dahil barbaric na yan, magiging anarchy na or kung ano pa man yan. Which is, medyo nangyayari siya pero covert way. Kasi nga, sinusustentuhan dito yun sa West sinusustentuhan ng gobyerno yung mga single di ba? Mga hindi nagtatrabaho, pero minimum lang, basta makakain sila ng tas may tirahan, pero wala silang extra na pang entertainment, kaya nga nadidepress sila, minom na lang ng alcohol Pero yun yung way na parang way ng gobyerno na parang shut up, kaya na lang kita mamatay ng unti-unti na hindi ka makareproduce. Parang yun yung yun yung yun yung perception ko Tapos yung mga, syempre marami na rin magiging migto kuno or men sent their own way. Wala naman talagang migto, kasi babae, may raming nag-hit talaga dyan. Di talaga ako naniniwala may migto Yung movement na yan. Maraming lalaki na naubos na yung gas, yung tank na sinasabi nila, dahil nga puro rejection. Pero hindi migto yun. Men sent their own way yun. Naubos talaga tank mo kasi hindi ka talaga desirable So yung genetic line mo mamamatay talaga. Wala naman din masama nun kung nature talaga namili wala kang magagawa nun, kasi yung sinasabi ko nga na na attraction na yan, non-negotiable talaga yan. Non-negotiable yan, kahit anong bigay-bigay mo ng Lamborghini, di ba? Sinabi ko na nga sa inyo yan. Cellphone, iPhone 15 Pro Max, kung ano-ano pa. Hindi talaga, pag ayaw ng babae, ayaw talaga. Kasi nga, naka-cater yan sa hypergamous nature nila, tsaka Brepold's law. Walang relasyon mangyayari kung hindi papayag yung babae. Basta hindi mo masunod yung conditions niya. Which is naka-line sa alpha fox, beta box. Yan lang naman yung nila Pagbibigyan ka nila kung high tier norm yung mukha mo, tas may pera ka, pwede na yun. Kung pogi ka, i-break nila yung rules. Di ba sinabi nga nila, pagka sinabi ng babae na, hindi ko ginagawa yung first date sex, maniwala ka dyan. Ibig sabihin, ginawa na nila yan. Yung first date na nag-hook up. Hindi niya lang kayang gawin sa'yo. Dahil normie ka or below average ka. Actually, kung below average ka, hindi na kita pag-uusapan. Kasi nga, hindi ka naman talaga, kung below average yung looks mo, no chance ka talaga kahit reply, response wala Invisible ka talaga.
Hindi ka makaka-date. Kaya nga, sinabi ko sa inyo to eh. Sa yung 30 dates ko na pinagyayabang or example is mahirap siya gawin talaga kasi nga bago ka makadate ng 30, ibig sabihin attracted na siya talaga sa mukha mo in the first place, pumasa ka dun sa looks threshold niya. Ngayon Gen Z ngayon hirap na hirap, promise ni first date nga lang talaga hirap na hirap parang gagawin mo, magiging unggoy ka papapansin, gagawin mo yung kung ano-anong kabullshit na sinasabi ng mga ibang red pillar na pick-up artist, game bullshit. Wala man talagang game sa looks. Ulul. Wala man talagang game sa looks Yung mga sinasabi nila na kailangan hot and cold. Gagana lang naman yung game na yan kung attracted na talaga yung babae sa'yo in the first place. Tsaka lang gagana yan. Tsaka lahat talaga dun umiikot Tsaka lang susunod yung status mo, yung pera mo, tsaka yung personality mo, ugali mo. Ang unang pang-hook talaga yung elephant sa room, looks Kaya nga pinapakalat ko tong black pill kasi marami talaga oblivious sa katayuan nila na tangina may game, may pag-asa ako. Kailangan may game talaga. Hot and cold, gawin ng normie yan, putya. Hindi ako ni-replyan nung ka-text ko. Bahala kami. Doon ako sa isa ko. Mas pogi pa sa kanya. Hindi ka kawalan kasi maraming pogi na ine-entertain Or mas mataas pa sa'yo na mag ka. Tapos sabay yung sinasabi nila na Sigma daw, Sigma. Kailangan mysterious ka. Tangina, gawin ng below average yan. Creepy. Gawin ng below average yan. Normie, sabihin, ay creepy ka. Ito hindi nagsasalita to. Baka may chance to na manakit. Maging violente, antisocial, di ba? Pag pogi gumawa nun, Sigma. Pagka normie or below average gumawa nun, psychopathy or antisocial. May problema sa pag-iisip. Minsan pa nga, Asperger's Sabi sa iyo yung judgment talaga dyan, iikot sa looks Marami pa rin nagko-cope Tsaka yun nga, yung sa babae rin, realistically talaga, marami naman din talagang lalaki na nagkakaroon ng karelasyon. Di ba nga 45% compared sa kanila 89%. So sa 45% na yan, dun lang magpo-falls yan sa alpha fox, beta box, alpha seed, beta needs. So i-assess mo na lang sarili mo kung saan ka talaga nalalagay. Doon ka ba sa alpha fox na side or beta box? Madali lang naman i-assess yan Salamin lang. Tsaka yung track history mo, sa buong existence mo ba, in-approach ka ba ng babae? Sa buong existence mo ba, pag tinignan ka ng babae, may spark yung mata? Sa buong existence mo ba, sa eskwelahan, kinakausap ka ng babae? As in, sila yung una. So, doon mo i-assess yan. Marami kasi lalaki na grind muna ako. Wala naman talagang pupuntahan yung grind. May pupuntahan yung grind mo, wag mo para sa sarili mo, pero sa mating, walang pupuntahan yung grind mo kung hindi ka pasado sa looks. Kasi yun yung pinapakalat nila, game, grind. Tapos, may pupuntahan yung grind mo. Kuwari, sub 5 ka, below average yung looks mo. Tapos sabay yung pera mo mapupunta sa pro. May pupuntahan talaga. Pero maigi na rin yun. Pero kahit pro Kasi yung pro, di ba, for the sake nga magko-condom ka dyan. Tapos, syempre, iwas STD. Tapos, as in talagang transaction lang din. Hindi nga uungol yung babae. Sa totoo lang Pag mga pro kasi marami na nakatikim dyan. So wala nang yan. Parang fake na rin lahat. Imbis na labasan nga na mabilis, parang dahil nga alam mo na fake, hindi ka rin kaya nga, disgusto rin ako sa pro kasi nga fake.
Alam mo yung hindi ka naman talaga gusto. Oo, kung malibog ka talaga. Kaya nga mas gusto ko mag-porn na lang. Nanonood na lang ako ng porn eh. Kasi nga, mas gusto ko pa yung isa-search ko yung pinaka gusto ko na ano, na itsura. Kuwari, Pinay na ganyan. Tapos may mili lang ako, ganun. Tapos magbabas ka. Total, wala namang pinagkaiba yung pro sa ano, porn eh. So, mas maigi, gano'n na lang. Okay din naman yung pro kung malinis, gano'n. Tapos di ka pag-condomin. Oh, kahit na fake lahat, at least, mararamdaman mo siya, yung talagang loob niya. Mape-pleasure ka. Eh, kung may condom ka, parang hindi ka gaano may excite. Pero yun nga, point ko lang yun kanya-kanya naman yan eh. Meron kasi mga ibang lalaki na mabilis talaga labasan. Eh ako kasi matagal ako, so parang nalulugian talaga ako sa pro eh. Matagal talaga ako, promise. Kasi siguro sa varicocele ko na rin yan, na ano, kaya matagal ka labasan, tsaka age pill na rin. No, isa pa pala yan, yung age pill na yan. Ngayon ko lang na ano yan eh, sabi nila, men age like fine wine. Chad Vice yan. Buti sana kung Derek Ramsey ka or Chad ka. Men age fine wine, kung normie ka, pwede pa yan. Betabox ang labas mo. No, kahit anong isip mo talaga, dun lang talaga magfo-fall eh. Sa alpha seed, beta needs. Alpha fox, beta box. Isipin mo, di ba? Dun lang talaga magfo-fall, kaya wala kang kawala sa black pill. Wala ka talagang kawala sa low-kism. So, paano? Yun lang siguro. So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, gynocentrism. Yung realidad natin, nakakater talaga sa mating strategy ng babae. So, sa lalaki, magkakaroon ka lang ng chance kung chad ka or pogi ka. So, pogi lang talaga yung nangingibabaw. Kahit nga sa lalaki, hindi nire-respeto yung normie, tsaka below average yung itsura eh. Normie pwede pa, parang casual, formal, ganyan, sa trabaho. Pero sa mas nire-respeto kung pogi ka talaga or may itsura ka. Kaya nga papapiliin ako, maging mayaman ako or super pogi. Super pogi na lang ako, biruin mo. Di ba yung sinample ko nga sa inyo na last? Hindi kasi talaga makakakilos ang sub 5 talaga ng normal sa lipunan. Kasi nga, magiging trabaho mo dyan, janitor, mga below talaga yung trabaho mo dyan. Kaya nga nagpayaman talaga sila Bill Gates eh. Pero, kailangan kung sub 5 ka, talagang mataas yung IQ mo, kagaya nila Bill Gates tsaka nila Jeff Bezos, yung kayang i-finesse yung mga normie. The fact na nagawa nila yung ganun para lang makaiwas sa lipunan, talagang high IQ talaga. Buti na lang, marami rin naman mga sub 5 na talagang nerdy na talagang matatalino eh. Doon na lang talaga sila nakakalamang pumipera, ganyan. Ako nga rin buti hindi ako naniwala yung wag mag-aral, ganyan, wag mag-aral. Kasi wala naman daw yan, nauuso pa yan sa Facebook, yung diploma o hassle. Naku, mas maigi pa yung may diploma ka eh. Kasi kaya mong gawin, kahit may diploma ka, kaya mong gawin yung ginagawa na nag-hassle. Yung nag-hassle, kung below average ka, putya, bumbuhay ka na lang pera na lang talaga kung may connection ka na mabilis ka pumera or illegal, mga pasugalan, sabungan, yung mga ganyan. O talagang pipinesin mo talaga yung system para talagang makawala ka dyan sa lipunan. Lalo na pag below average ka na lalaki. Okay pa yung babae. Nakikita ko rin yan kahit babae rin naman ang below average nakikita ko. Lalo na sa Pilipinas, yung below average na babae. Kahera, silbidor sa Chowking, Jollibee, McDo, mga maliliit yun mga 411, mga ganun. Minsan nga 4'7 pa. Mahirap talaga pagka genetic inferior ka talaga Yung trabaho mo, pang inferior din talaga.
So paano, yun lang siguro. Peace.